Mayong buntag sa tanan. Murag luya, mayong buntag sa tanan. Mga anak sa Dios, ang buntag maayo kay nata karon sa presensya sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo ining mga orasa. Usa kada kong dungog alang kanato nga ikaw gako naagayod sa pananaw sa gahom sa Dios nining mga orasa. Mga igsoon ko sa Ginoo, sa daghan ng nangagi nga mga Domingo taliwala sa pag-amot niini nga pandemya, kanunay tang gisultian nga naagyo tay Dios. Naagyo Jesus. Ang Jesus nga nagluwas kanato, dili gayod mo pasagad. Sa presente nga pandemya karon mga igsuon, siguro sa una nga mga adlaw o sa unang mga simana o bulan sa pag-abot sa ginatawag nga community quarantine o gihimo kini nga enhanced community quarantine ang matag-usa kanato nakaingon siguro nga lisod ang atong kahimtang kay dili na mao ang atong naandan. Tama ba ko? Amen ba nana? Og siguro sa unang mga higayon igsoon, makaingon ta nga lisod ang atong paglihok-lihok. Pero sa pagpadayon sa mga adlaw, atong natagamtaman usab ang panabang sa Dios. Diha sa daghan kayong mga suporta sa atong gobyerno, from the barangay to the provincial level, sa municipal level, as well as sa national level, o sa mga pribadong mga individual nga nagpakabana sa pagtabang kanato. O nahimo nga daw miingon ta, maayo siguro nga naay pandemya, kayo di natakinanglan mga buhi, kay may naatay suporta. Pero I'm sure, naaman ta siguro na nga panguna-una, pero still we deny nga dili gyud ta niini nga mga panghitabo. Pero throughout sa mga panghitabo sa atong palibot karon mga igsuon, daw nakaingon ta normal na lang ang atong kahimtang nga sama niini nga may GCQ. Nga karon naa na ta sa under sa MGCQ. Pero mga igsuon makaingon ta nga makaingon gyud ta siguro nga we have the rest. Sumala sa giingon nitong Domingo sa nangagi ng mga mensahe nga di gyud ta malisang tungod kay naatay kapahulayan diha sa atong Dios. Amen ba? So muingon ta, siguro okay lang. Okay lang. Kumusta man mo? Okay lang ba? Okay lang ba ta karon? Mura magluya, mura di gyud siguro okay. Okay lang ba ta karon? Murag lisod siguro mo bati anak kong amen kay naamang gud tay mga face mask. Okay, amen, mga igsoon, okay lang, pero talaga bagyong okay lang ta karon? Maybe makaingon ta niya ito nga okay lang karon, okay niya ito. Tungod kay ang Region 8, wala may cases about needing a COVID. Pero ang pangutana, mga igsuon, okay lang ba ta karon? Okay lang ba karon labi na sa atong barangay? I don't want to elaborate something on what is the situation of our barangay today. But nining takna mga igsoon, I just want to be honest with you. Nga sa panahon nga nakabalita ko sa mga pangitabo, as your pastor, human as I am, I was affected. Human as I am, nahasol o daw nakapamalandong nga nagtikaduol na ang mga panghitabo. Sa diha nga miabot sa San Isidro o miabot sa Gandara ang mga affected mga igsuon. Siguro kadamuan kanato naghisgot og mga panguna-una o nakapatyag o kabugaton ining tanan nga it's getting nearer to us.
not even in the midst sa atong sitwasyon karon dinhi sa labang baybay. But today, I don't want to elaborate some more on the situation, but I am here how God rebuked me niini nga mga panghitabo karon. Igsuon, akong natanawan, honestly speaking, daghan ta sa makaninyo. Mi komentaryo, mi sulti, o naghimog mga daghang panguna-una in order nga kita makalikay o will be protected sa tanan nga mga situations karon. But today, I'm here in front of you, and that's one of the reasons why nag-change ang atong atmosphere karon. From nga unta Father's Day, gihimo nato karon nga nining taknaa, dili una nagsaulog sa Father's Day. I am here today how God rebuked me and remind me of who we are o who He is in us. Kung kinsa kita o kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran matag karon og unya. Igsuon ko sa Ginoo ang atong mga pagpamalandong sa pagkakaron. Gikutlo dinha sa Marcos sa istorya mahitungod sa akong gibasa sa pag-ayo ni Ginoong Hesukristo sa paralitiko. Og niini nga kabuntagon mga igsuon ang atong pamalandong naghisgot sa pag-ingon, ang buhat sa pagtuo makita. Hello. Ang buhat sa pagtuo makita. Kini nga uluan mga igsuon gikutlo o gibasi diha niini nga istorya sa paralitiko. Kini nga istorya mga igsuon sa paralitiko, makita nato sa tulo ka gospel. Sa Mateo, Marcos, Lucas. Sa Mateo, Marcos ug Lucas, but I choose the text on Mark. Mga igsuon, tungod kay nakita nako nga ang istorya ni Mark o ang pagpresent ni Marcos niini nga pangitabo gipresenti nga si Ginoong Hesukristo kay ang Book of Mark is presenting Jesus as the Son of Man, as the Son of Man, as according sa atong gibasa nga ang anak sa tao. Mianhi. O niini nga teksto mga igsoon in the Book of Mark, makita nato nga very shortened lang ang mga istorya mahitungod sa mga detalye sa mga milagro ni Jesus, and of the three Gospels, only Mark is one na alamay 16 ka mga chapters. And we see nga wala nakuha ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo, kundi midiretso si Mark sa pagistorya mahitungod kung unsa ang ginabuhat ni Ginoong Hesukristo. And as a Son of Man, makita nato in the Book of Mark nga si Jesus is a servant. Nagpadayag siya nga usa siya kasulugoon. And as a servant, mga igsuon, gusto ni God, gusto ni Jesus nga i-relate ang iyang kaugalingon that he came to this world, mianhi siya, para siya dili serbian, kundi muservis sa mga tao. Jesus came in the Book of Mark, He came as a servant, not as a God, or not as a teacher. Although there are some teachings, mga igsuon. Atong makita, mga igsuon, nga ang istorya, ang teksto nagsulti, nga samtang si Jesus mipauli na ngadto sa Capernaum. Balo ba mo kung sa Capernaum? Mao ka ng lugar ni Ginoong Hesukristo nga iyang gilibot-libutan. Nga naanang lugar nakita na perform ni Jesus ang mga milagro nga nindot kayo. And I'm sure ang Capernaum, usab, wala na dito sa Jerusalem, kundi ni aghapon sa isla sa Tagapulan. Amen? Palakpakan nato na ang Ginoo. And I'm sure, kung si Ginoong Hesukristo nag-perform og milagro dito sa Capernaum, the same, He will perform miracle in us.
Sa pangabot niya sa Capernaum, mga igsuon, samtang ang mga tao nagtapok ang mga tao. O gatong makitaan, nga ang mga tao naghuot yun pag maayo, pagpaminaw kang Ginoong Jesucristo. Bisan ang pultahan, makita nato nga nagsuksok na, nga lisod na yun, makasulod kung naulhi ka. Pero salamat today, dako pa kayo ang lingkuranan sa atong simbahan. Amen? Nakita nato din mga igsuon nga samtang si Jesus nag-abot dito nining lugar sa Capernaum, nayupat ka mga tao nga mipadayon pagsuksok o 5 ka tao nga mipadayon sa pagsuksok aron lamang makaduol kang Ginoong Jesucristo. Sa pag-abot nila unsa ba nga naglisod naman sila gyud pagduol kang Hesus. Labi pa nga gibitbit nila kining 5 ka tawo, usa ka tawo ang naghigda ug ang 4 ka tawo nagbitbit kay kini nga usa ka tawo nga naghigda is paralitiko ug dili gyud makalakaw. Dili makalakaw ang maong tao ug nining puntua gusto silang moduol kang Ginoong Jesucristo. Apan sa ilang pag-abot, igsuon daghan na kayong tao. Naglisod sila sa pagsulod. So sa ilang gihimo, wa sila mauli, hinuon misaka sa atop. Misaka sila sa atop. Wow! By the way, ang mga atop manggo dito sa Middle East o sa Israel, dili pareha sa ato nga ingnana. Nga kung usa ka, madalin as ka o mahulog. Ang ilang atop dito mga flat. Kaya di mangyud kusog kayo dito ang uwan. Or maybe may nagay ingon nga gamay pero dili gyud as in nga mahulog ta. Subusa ang ilang gihimo na nakasila sa atop. Ug tungod gayud ang Ginoong Jesucristo ilang giukab ang atop ug gitunton nila ang ilang dala nga pasyente. Og sa laktot nga pagkaistorya mga igsuon, nakita ni Jesus ang ilang gibuhat. Og ang verse 5, kung naamoy mga Biblia, na makita nato nga nag-ingon, ang ilang pagtuo, nakitaan ni Jesus. So ang pangutana ay sa, okay, ay sa, mukuman lang ko, ang ilang pagtuo, nakitaan ni Jesus. Ang pangutana, nakikita ba ang atong pagtuo karon? Sa atong pagduol karon, nakikitaan ba ang atong pagtuo? Pagtuo nga mo'y atong gikinahanglan, ini nga kapanaunan karon. Pagtuo nga usahay mga igsuon, maingnan ta, sama sa mga disipulo sa panahon nga naay common kayo sa atong istorya nga si Ginoong Jesucristo pahunong sa dagat. Tama? Amot kung wa mo kahibaw nga si Ginoong Jesucristo nagpahunong sa dagat, nga ang bawod ug ang angin miundang. Di ko kabalo kung gustuhanon ba mo kung wa gyud pa mo kahibaw na kay this is one of the very common story about the power of God over nature. Makita nato mga igsuon nga kinisab nga pagpahunong ni Ginoong Jesucristo sa unos, makita sab nato sa 3 ka teksto. O niini mga igsuon, ang mga komentaryo o ang mga pamulong ni Mateo o ni Marcos o ni Lucas, nagkalain-lain ang presentation mahitungod sa pagtuo sa mga tinunan. Ang pagtuo sa mga tinunan sa panahon sa mga situation, mas shattered yun kayo. O the same sa ato karon. Bisan unsa nato kahugot sa pagtuo sa atong pagpangalagad, moabot yun nga kita uyugon ang atong pagtuo. I remember one time, sa pag-abot na ako sa seminary way back in 1995, usa sa mga statement dito nga giingnan mi, our faith was shaken, or ang among pagtuo giuyo gayod niyatong panahon na. O ang mga tinunan nga nag-uban kag Ginoong Jesucristo dito sa sakayan, nalisang.
Og sa lakton nga pagkaistorya si Ginoong Jesucristo mipahunong sa balod. Pero kabalo pa mo, unsay nakitaan o komentaryo ni Ginoong Jesucristo sa ilang pagtuo? Di na nato kinahanglan basahon pa ang maong istorya, pero in the book of Matthew, brothers and sisters in the Lord, makita nato, basahan na lang sa inyong balay, nga sa human nga napahunong ni Ginoong Jesucristo ang dagat, ang iyang comment ngadto sa mga tinun-an nga nagalisang nagaingon, pagkagamay sa inyong pagtuo. Sa book of Mark, mga igsoon, miingon ang magsusulat, wala ba kamoy pagtuo? O sa libro ni Lucas, naghisgot sa pag-ingon ang maong sitwasyon, hay man ang inyong pagtuo. The book of Mark, I would utrohan nako, Matthew nag-ingon, pagkagamay sa inyong pagtuo. The book of Mark, wala ba kamoy pagtuo? Where is your faith? Brothers and sisters in the Lord, in this pandemic, kumusta ang atong pagtuo? Kumusta ang atong pagtuo? Padayon, next slide. Pagtuo. Nini nga pandemya karon ug sa umabot nga mga sitwasyon, maoy atong gikinahanglan karon. Amen? Amen ba? Para magluya. Ang pagtuo. I believe kita tanan may pagtuo. Amen? Magamay man na. Daw mawa man na. O daw hain man na. Mga igsuon, I believe may pagtuo ta. But the question is not that we don't have, the question is not that we don't have faith. Everyone has faith. May nagito'y pagtuo. Ang atheista has faith. Ang atheist, ang tanang mga high school mingon, atheist. Ang atheist, mga igsuon, kini nga pulong atheist, nag-isgot na nga kining mga tao-ana, mauning mga tao, nga wala magtuog Diyos. Pero sa ilang mga statement atong makitaan ng ilang reasoning, maulamay posibilidad nga nagkuha sa presensya sa Diyos. But still, they have that faith in their intellectual ability. Sayang atong pagtuo, mga igsoon, makita nato ni sa atong mga intelekto. That's one of the kind of faith that I will just believe if I will prove that it is true. Others have faith in their abilities. Kaya ko ni, maugyod ko ni ang akong abilidad, ang akong skills, ang akong connections sa mga tao. May pagtuo ko nga mahitabo ning tanan, ang akong friends, ang akong family, and even the self. Everyone has faith. But the question is, where is your faith anchored? Asa ba ang imong pagtuo na angkla? Sa teksto nga atong nakita, mga igsoon, sa teksto nga atong nakita, makita nato nga ang pagtuo din next slide. Nga ang pagtuo sa Dios nga nakita ni Ginoong Jesucristo o ang pagtuo sa mga tao, sa 5 ka mga tao, sumala sa atong teksto, maoy nakitaan nga ginatawag kini nga noun nga dili noun nga pagtuo. There are 3 kinds of faith. Or 2 kinds of faith, that so-called faith as pistes and pastio. Pistes and pastio. The word pistes, mao kini ang ginatawag nga noun faith. Noun faith, pagtuo. Nga giingon ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, nga mao kini ang pagtuo nga makaluwas kanato. It is a pistis faith. But here, mga igsuon, sa atong gibasa nga teksto, it is not a pistes,
but it is pisteo. Ang nakita ni Jesus nga pagtuo sa mga 5 ka mga tao nga o sa 4 ka mga tao nga nagda sa ilang higala is a pisteo faith. In other words, it is an action faith. Nga mauning gingon ni Santiago, brothers and sisters in the Lord, nga si Santiago nagisgot sa pag-ingon nga ang pagtuo nga dili o inubanan sa buhat patay. Kana nga pagtuo, kana nga statement ni Santiago, dili na ingon nga pagtuo nga business faith, but it is a pasteo faith. Dini sa atong gibasa nga teksto mga igsoon, makita nato kung paano ang pagtuo, ang buhat sa pagtuo sa mga nagtuo. Balikon ako, makita nato ang usa ka pisteo nga pagtuo, an action faith sa tanan nga nagtuo sa business faith nga naay business nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Igsoon ko nining takna sa kabuntagon, ang Ginoo nagsulti kanato taliwala nini nga pandemya, taliwala nini nga sitwasyon. What we need today is ang buhat sa pagtuo nga dapat makitaan ni Ginoong Jesucristo. Nakitaan ni Ginoong Jesucristo ang pagtuo. Nakitaan ni Ginoong Jesucristo ang buhat sa pagtuo nini nga mga tao. So unsa ba ang buhat sa pagtuo? Next slide please. Ang buhat sa pagtuo is pagduol kang Ginoong Jesucristo. Ang buhat sa pagtuo, mga igsoon, nga giingon sa Dios nga tuo kanako, maoy pagtuo nga dili lamang kamuingon nga nagtuo ko nga mohimog maayong binuatan, but this is a faith nga muduol ka sa Ginoo. This is the kind of faith, brothers and sisters in the Lord, nga atong kuptan. Ang kita nga tanan may pagtuo na, amen? May pagtuo ta sa Ginoo. Pero para mas labi nato nga ma-experienceyaan ang pagtuo, igsuon, we need to act our faith. And ang buhat sa pagtuo is pagduol sa Ginoo. Dili nato malikayan nga daghantag mga problema. Dili nato malikayan mga igsuon nga daghan gyud tag mga situations. Nga daw makaingon ta grabe ang tanan. Pero ingnon ta mo ang pulong sa kabuntagon, ang pulong sa Dios nga ipaabot kanato. Ang buhat sa pagtuo mao'y importante kaayo o kini mao ang pagduol kang Ginoong Jesucristo. Sa diha nga ang atong nasod gideklara na nga naay we are now under the general community quarantine or ginatawag na nga modified quarantine or under general quarantine. Nalipay ang kasimbahan ng mga Kristohanon. Tungod kang ang IATF, Interagency Task Force, nag-declare na pwede nang maka-worship ang mga kasimbahanan. Pero sa mausap nga adlaw, gibawi pod pagkahapon nga dili pa pwedeng maka-worship. Nasubo pag maayo ang Kristohanong pagtuo. Ang mga kasimbahanan ang nagatuo sa Ginoo tungod kay mas giablihan ang mall, mas giablihan ang pogo. Sabot ba mong pogo? Muning gaming places nga pwedeng atuan sa mga tao na subo ang mga Kristohanong pagtuo kay giingon nila nga dili kuno essential ang pagtuo. Dili essential ang pagpanimbahon. Amen. So busa mga igsuon, usahay na kanato nga ang pagsimba o ang pagduol sa Ginoo daw dili essentials. Pasayloa lang ko. Pero nini nga takna sa kabuntagon, daghan kanato nga ma-falter sa pagduol sa Ginoo. We say that we have God, we have faith in God. We see nga kita nagtuo sa Ginoo.
Pero ang pangutana, nakikitaan ba ang imong pagtuo sa Ginoo? Igsuon, many times that we fail to come to Jesus. We come only to Jesus in some instances nga kita libre ug okay lang kanato. Pero in this particular text, ang buat sa pagtuo, ang tinuod nga pagtuo, dili kinaanglan nga mulantaw sa imong kasayon lamang o sa imong libre nga oras, but to come to Jesus always. Ang kini nga mga pagtua, kini nga upat ka mga tao has decided to come to Jesus. Has decided to come to Jesus. Ang ilang pagtuo, ilag yung giduol kang Ginoong Hesukristo. I don't know kung waon sang sitwasyon nila. I don't know kung unsay nabatyagan niini nga mga tao. Pero akong gitan-aw ang usa ka sitwasyon, if I were one of the men, kauban nga naay naghigda sa balay o silingan nako nga naghigda. We prayed for them. We prayed for him. We prayed for her, yet wala pa maayo. O sa may atong himuon, kini nga mga taong upat ka mga higala, igsuon, nakabati nga naay nakabot nga Jesus nga may gahom. So sa ilang gihimo, nagdesisyon sila nga modol ta sa Ginoo. Naaybugat sila nga sitwasyon. Musa nagingon sila, dadun tani ang atong higala. Dadun tani ang atong igsuon. Igsuon, nini nga puntua, nagingon ang Ginoo nga ang tanang modol kaniya dili gayud niya sa likway. Amen? Ang tanan nga modul kaniya. So nini nga punto atong makitaan ang usa ka pagtuo sa mga tinunan o ini nga 5 ka mga tao. Siguro miingon sila, yes, atog yun ning iduol sa Ginoo. Pero unsa ba nga ang ilang pag-abot? Puno naman. Puno na. Di ko kabalo kung basi pag-abot ninyo diri. Puno na. Yeah, we prefer to stay at the back. We prepare to stay at the back. Kami ingon nga, diri na lang ko, or maybe sometimes ato lang ko sa gawas kay para pagkahuman dali na ko makauli. Nga sometimes ba yung kita mga igsoon. Pero nining puntuha, kini nga mga tao, nakita nato, nga miduol sila sa pangayog pakitabang sa Ginoo. Ang tinuod nga buhat sa pagtuo, mo'y pagduol sa Ginoo. Og salamat nga niya kakaron. Kaway-kaway sa imong katapad. Mura magway-kaway-kaway, mura magway katapad. Salamat nga niya mo. Hallelujah. Yes, brothers and sisters in the Lord. This is a sign of faith. This is a sign of faith. Oh, nung samanto, nga mura magmanumbag. Kaway-kaway lang. Igsoon, kaway-kaway ang imong katapad. Kinsaon man na, mabata man na, matiguang man na. Kaway-kaway ang imong katapad. Kay ikaw ug siya niya karon sa presensya sa Ginoo. Salamat sa pagtuo nga gipaabot ka nato nini nga simbahan. Mao kini tinguha namo nga mga pastor. And I'm sure mo po inyong tinguha nga matag karon og unya nga naay problema. Atong buhaton ang pagtuo sa atong pagtuo nga mao ang pagduol kang Ginoong Hesukristo. Amen? Para magluya. Amen? Salamat. Bisan og naka-face mask. Kumusta ang imong pagtuo? Kumusta ang imong pagduol sa Ginoo? Tinuod ba gayon ang imong pagduol kang Ginoong Hesukristo? Matag karon og unya ug sa imong pagsimba? Saay makasusubo nga ang atong pagduol sa Ginoo mga igsuon is just a casual lang. Sa balay, kami tanan nagyud sa simbahan. I always remind us all sa balay
nga we are in the family of Levites, nga ang among trabaho is about the church. Pero dili po namo malikayan, nga usahay, masubo mi, that we are working in the church, yet sometimes makikita namo, mabatyagan namo, nga naidaghang kakuwangon. Nangutana mi, kuwang pa ba? Pero mga igsuon, ako mong ingnon, kung ikaw may pagtuo, you just simply come to the church. Igo na na. Amen? Coming here to the church is more than enough. Ngayon ta mo, mabakitaan ni Ginoong Hesukristo. Maybe, may unta, unsa ba itong atong praise and worship? Unsa ba ang atong mga kanta? Pero more than enough, ang tinuod nga pagsimba is personal na pagduol sa Ginoo. Ug salamat nga niya ka. Pero ang pangutana, nakitaan ba sa Dios ang imong pagtuo? Ang ikaduha nga punto, mga igsuon, mahitungod sa pagtuo nga pistiyo. Next slide. Ang buhat, ang ikaduhang buhat sa pagtuo, mudalaog kapasayloan. Ang tinuod nga buhat sa pagtuo, mudala gayod og deliverance. Suon, ako bang nakita nga sa diha nga nagbuho ang mga tao sa atop, ipasagdan ra ni Jesus. Ipasagdan ra ni Jesus. Pwede naman nung tatong ingno ni Ginoong Hesukristo nga, igo na, ayaw na buwa, kay basi kasapanta sa tagiya. Hello? Diba? Pero gipasagdan yun ni Jesus nga gibuho ang atop. Ug dili lamang siguro naghinangad sila sa pagtanaw. Wow! Wa pag yun sa wayan ni Jesus. Story, unya. Gituntun nila ang paralitiko. Ug sa pag-abot sa paralitiko sa tubangan ni Ginoong Hesukristo, ang comment ni Jesus. Nag-ingon. Nag-ingon. Human nga nakita nila ang ilang pagtuo sa pagduol kaniya despite sa mga hindrances. Miingon si Ginoong Hesukristo. In verse 5. In verse 5 again. Ang giingon ni Ginoong Hesukristo, sons. Next slide. Okay, sons. In verse 5. Sa giingon, your sins are forgiven. Balik sa unang slide. Your sins are forgiven. Si Ginoong Hesukristo sa ang gikinahanglan sa mga tao, sa upat ka mga amigo o nining taw-ana is mamaayo ang iyang sakit. Makalakaw siya. Pero above all, ang primerong gitanaw ni Ginoong Hesukristo sa ilang pagtuo is not a kind of faith nga nagduol lamang kang Ginoong Hesukristo, kundi natanawan ni Ginoong Hesukristo nga ang pagkatao ni mga tawhana na ay mga sala. Na ay daghang mga kaluyaon. That is why the Word of God, the Word of Jesus says, your sins are forgiven. Your sins are forgiven. Human as we are, ang tanang tao gisgutan nga naagyoy kalapasan. Pero nini nga punto, next slide. Okay, katoy balik tong slide. Dili katong kwan. Okay. Nini nga punto mga igsuon. Atong makita nga ang sins nga gitanaw ni Ginoong Hesukristo. Your sins are forgiven. Nato matanawan that Jesus never count the sins of this man, even ours today. Mayroon lang ko nga, mas natanawan ni Ginoong Hesukristo beyond ang situation sa mga tao.
Usahay, we come to Jesus because we need something. Amen? Or magway amen. We come to Jesus because we need something, support, physical support. Just like these people. Pero let me tell you, this Jesus nga nakakita sa ilang pagtuo, nakakita more beyond on the situation of a person. Ay daghang mga kalapasan. Mangutan ako mga igsuon. Kabaluta ang atong pagtuo. Diha kang Ginoong Jesucristo, nagpasaylo na sa atong mga sala. Pero dili nato malikayan, honestly speaking, nga naagyud tay daghang mga sala. Naagyud tay daghang mga sala. As I reflect on this, nangutan ako sa Ginoo, unsa ba Ginoo ang ako mga kalapasan. Maybe dili nako para pamalikas. Amen. Ang mga anak sa Dios, di gyud para pamalikas. Pero gamay raman nag-amen. Mga bata, ang anak sa Ginoo dili para pamalikas. Pero kung matan-aw lang sa uban, kung unsa ka nagayugot sa imong katapad, sobra ka pa nga namalikas kaniya. Honestly speaking, mihila ko, mingon ko, Lord, forgive me. Maybe wa man ta nagpatay. Pero deep inside sa imong una-una, maybe wala ka nangawat. Pero mga igsuon, nakita ni Jesus ang atong pagkamaluyahon. Hini nga punto, ang paralitiko, nakita ni Jesus beyond nga ang nagpakausa sa iyang sakit, mawang iyang sala. I remember one story of Reverend Vicente Taganas, kasi nakadumdum niya, kang Daddy Vic. Hello, taas daw ang kamot kung kasi nakadumdum kaniya, salamat. Siguro, alang sa uban, si Daddy Vic is one of the prominent pastors nga nagwali o nag-ugmad yun sa Kristohanong pagtuo sa Leyte o Visayas diha sa United Church of Christ in the Philippines. Igsoon. Pero og siya ang nakasal sa amo, og iyang asawa o sa among ninang sponsor sa among kasal. So still sa gihapon salamat sa Ginoo buhi pa siya hangtod karon. No, siguro na iyang mga pangidaron karon sa mga 85 or 86. Tiguwang na sila. Pero still na dumduman ako ang iyang gisulti sa pag-ingon nga ang iyang papa one time. Ang iyang papa nagkanaay sakit sa mata. Nagkanaay sakit sa mata nga almost yun ikabuta sa iyang papa. So ipa-check up nila ang iyang papa og naka-schedule na sa daghan ang mga plano para ayuhon ang pinagi sa operasyon. Pero sa wala pa mungadto sila og mularga sa pagpaopera, mitawag usa sila og laing pastor. Og dito nagserbisyo sila para sa send-off nga ang operation maging successful. Pero one pastor, na kaubanan nila nag-ingon, ang imong sakitay, mo'y sakit, na naakay tinaguan mga sala. Sa diha nga gisultihan siya, siyang nahimong sala, mitulo ang iyang luha, umiingon siya, anak, nga to kang Daddy Vic, anak, pasaylo ako. Kay ako nagbagutbut sa akong kasing-kasing nga ikaw nagpastor. Gikimtan ako ang akong una-una nga ikaw untaw sa man ka-arkitekto. By profession, si Daddy Vic is an architecture and a prominent architecture nga grabe yun ang kayamanan nga mudangat na itong panahon na alang kanila. Pero, Daddy Vic chooses to become a pastor. Ug ang iyang papa nasuko ug nagmahay
nganong nagpastor siya. Ang iyang papa, mga igsoon, wala man manumbag, wala man musulti, wala man nagkinabuhi sa dautan, pero inside sa iyang kasing-kasing naa ang mga sala nga tinakuan. Kumusta ang imong kinabuhi? Sa imo bang pagduol sa Ginoo? Sa ato bang pagduol sa Ginoo? Igsuon, naabay, mga butang, nga atong gitaguan, nga kasuko o mga pagmahay. We are all victims on that. Amen? Amen ba? Kaning kasuko, diya sa imong kasing-kasing lamang, pagmahay sa imong kasing-kasing lamang, biktima tanan nga tanan. Kabalo ba mo sa inahitabo sa papa ni Daddy Vic? Pagkahuman nila prayer, pangayo sa pasaylo, mingadto sa Cebu para operation. And the doctor declares, wa naman ang imong sakit. Wa na'y diferensya ang iyang mata. Hindi si manner ini nga punto ang paralitiko gitan-aw sa Dios ni Ginoong Jesucristo more than enough nga kining taw-ana nahitabo tungod kay na siya'y mga tinaguang mga sala. And even Christians today are victims of this matter. Because we think ang sala, mao lamang ang pagpatay, ang pagpamuwa, ang mga binuatan nga atong nakikita. Pero nini nga punto mga igsuon, si God nagsulti, si Jesus nag-ingon, ang nindot kaayo, ipasaylo sa Ginoo ang iyang sala. The good news on this text, Jesus never count the sins. Wa na siya pa, kining paralitiko, wa na pasulti ako sa may imong sala. Pero automatic na sa iyang pagdol, sa ilang pagdol nga to kang Ginoong Jesucristo, nakitaan nga ang iyang kaugalingon. Dagag sala og giingnan na daan, your sins are forgiven. The good news, brothers and sisters in the Lord, sa atong kapanahunan karon, ang atong mga sala, nini nga teksto, gipasaylo ng daan sa Dios. Amen? Jesus, what siya mo count? That the moment you come to Him, the moment we come to Him, ang Ginoo, nag-ingon, gipasaylo ng daan ang imong mga sala. If we want to be victorious, nini nga kapanahunan karon, duo lamang ta sa Ginoo. Buhaton nato ang pagtuo sa pagduol kang Ginoong Jesucristo. Ang ikatulo, nga punto mga igsuon, ang buhat sa pagtuo. Next slide. Ang buhat sa pagtuo. Nasa ko na? Is a persistent faith. Sa may persistent, kanang isang dili madawat-dawat, doon lang yun. Nakadumdum ko sa istorya sa parabola, nga naay usa ka tawo nga nagduol sa usa ka husgadong nagpakiluoy sa pag-ingon nga tabangi lagi ko, wa siya pansina. Pero naghangyog yun siya sa judge until ang judge mitabang kaniya. Persistent faith. Persistent faith. Ang tinuod nga pagbuhat sa pagtuo mag-igsoon, mao ang madinut-duton nga pagtuo. Sa ako nag-ingon kaganina the story naghisgot nga sila may igong rason nga muuli na lang ta. Di ta kasulod, naghuot na gani ang pultahan, daghan na kayong tao. Talantaw-lantaw pa ta. Sorry sa kung nakitaan nga maglantaw-lantaw sa simbahan. Nahangaw-hangaw. Nya dili mo sulod. Makakita na gani og lugar nga murag ang bakanti tuwa na lang sa unahan. Di na mo sulod pasaylo ako. Wa ko nangingon nagigo. Pero makikita na mo usahay.
nakusahay dire. Na maglantaw-lantaw na. Unya, hingkalit na kawa. Pero kini nga mga tao, mga igsuon. Persistent kayo nga muduol sa Ginoo. Bisan taliwala pa man sa Parisiyo. Kay naay Parisiyo. Nga, pwede silang ingnon, huy, nganong nanuol man mo karon? Manuol mo na ng Jesus? Nga nagpasipala sa ngalan sa Ginoo. Siya sa kamini. Nga propeta, dili siya ang tinuod nga propeta, pwede siyang ingnon. Mahadlok sila. Wala na'y lugar nga ilang kadtuan. But ilang ipakita ang ilang pagtuo, mga igsoon, mao nga, taliwala sa daghang mga babag. Di ni sila kasulod sa balay. Ug mahimo nga pwede silang makasulod, pero di yun makaduol. Pero ang ilang pagtuo, gipakita sa pagsaka sa atop. Amen? Ug pagbuho. Pagtangka sa mga atop, ug gituntun ila ang pagtuo. Nganong mihimo sila pagduol sa Ginoo because wa nila tan-awa ang hindrances, but they focus on Jesus. They focus on Jesus. Ang tanan mingon, focus on Jesus. Ang tinuod nga pagtuo nga may naay persistence is to focus on Jesus. Kung focus ka lang kang Jesus, makaabot ka gyud niya. Amen? Makaabot ka gayud kaniya. Ang kapanauna nato karon, daghang hindrances. Giingnan ka, nadili ka na, pwedeng makasimba. Og nalipay ra pod ang uban. Og salamat, nadili ka usa sa nakwinta nana. Focus on Jesus, mga igsoon. What we need today is focus on Jesus. Focus on your Jesus. Focus on your Savior. Amen? Sa diha, nga nakabatsyag ko sa sitwasyon nato karon sa labang baybay, hingingon ko, affected talaga ko. Balik ko na ako sa pag-ingon. And one of the statement, may naaba kay simba karong Domingo? Kikonsulta na ako ang pipila ng mga tao. Sige, pwede natang dili mo simba, announce na lang nato. Pero when Pastor Sam Evangelista called me yesterday and he prayed, Pastor, I will pray for you. Pastor Sam Evangelista is the head of the Every Home for Christ, katong nag-seminar diri sa Fathers sa Best Dad Seminar. Siya ang pinakahid nga nagman na anak nga ministry of Every Home for Christ. He called me yesterday. Pastor, I will pray for you na magkaroon kayo ng simba bukas. Og salamat nga niyata. Amen? That is a persistent kind of faith nga unsa man ang mahitabo kung ikaw focus kang Jesus. Muduol ka gyud niya. Amen? Igsuon ang challenge lang karon kanato. Kumusta ang imong focus kang Jesus? Si Pedro, sa gingon ni Pedro. Unsa si Pedro? Mao kini si Pedro ang tao nga grabe gyud ang iyang persistence of faith. Grabe gyud. Pero sa iya pong pagpaningkamot nga maduol sa Ginoo, kapila po siya gi-rebuke sa Ginoo. One time, sa sayo sa kabuntagon, nakita nila nga may naglakaw sa dagat. Dili lang ni parabol, naglakaw sa dagat. Ug ang mga tinunan nga lisang, hala na multo nga naglakaw. Pero ingon si Jesus, ayaw mo kahadlo kay ako ni. Ingon po si Pedro, kung ikaw naghinuo, paduula ko nimo. Amen? So, ingon po si Ginoong Kristo, ngari, duol na ko. So, lusad si Pedro sa sakayan. Pak! Wow! Nakalakaw siya. Wow! Nakalakaw siya. Nag-focus na siya kan Jesus. Wow! Gusto siyang muduol kan Jesus. Pero pag abot sa unahan,
Wa nawa ang iyang focus, nagtanaw siya sa baod nga balingdag kuha ang iyang pagtuo. Nawa, naunlod siya. Igsuon, dili nato malikayan ang atong pagtuo will falter in some instances and in many instances. Pero ingnon ta mo, go back, focus on Jesus. Amen? Balik na ta. What we need today is focus on Jesus. Kung sa man ang mahitabo, basta naa kang Jesus. Amen? Lastly, the last point is, unsa ba ang buhat sa pagtuo? Ang buhat sa pagtuo, kung imong buhaton, makaunsa? Otro? Ang buhat sa pagtuo, kung imong buhaton, makaunsa? Dili ni para nako. Para ni nimo, para ni natong atanan, makatabang ni. Sa diyang ang paralitiko, wala mo ingon sa iyang nagdayong kaniyang, ayaw na lang tagdayon kay daghang kayong tao. Ang upat ka mga higala, wala po nakukunuon pagdol kan Jesus, ilang gibuhat yun ang pagdol kang Ginoong Hesukristo, o unsay nakitaan, gipasaylo ang iyang mga sala, ug labaw sa katanan, nakaangkon siyang palabang kayuhan sa iyang sakit. Amen? Ang libro sa Hebreo, ang Hebreo Kapitulo 11, the whole chapter, may istorya mahitungod sa pagtuo ako ng assignment sa akong mga discipleship. By the way, tomorrow, medyo i-suspend lang nato ang atong discipleship muna. We don't have a discipleship until further meeting. I just want to inform you, mga disciples. Amen? Pero continue your assignment. Your assignment is write more miracles in the Old Testaments. More, kung sobra pa 20, himuan ninyo. Unsa bang milagro nga gihimo sa Dios sa daang tugon, dili sa panahon sa bag-ong tugon. I hope nga inyo nang gitrabaho karon. Igsoon, ang Hebrew chapter 11, mao ni akong gisimple nga gipaabot ngadto sa mga batanon kung unsa bagayon ang pagtuo. Ang pagtuo, mga igsoon, mao'y pagtuo sa mga butang nga dili nato makita ang pagsalig sa Dios. O ang Hebrews chapter 11 naghisgot kinig daghang mga ngalan mahitungod nga nakredit ang ilang pagtuo. Una, si Abel. Ikadua, si Enoch. Ikatulo, si Abraham ug si Sarah, si Noe, si Samuel, si David, si Samson, si Gideon. Pero mga igsoon, dili nako naubuson ang tanan kay basig dito mahuman sa tibok adlaw. Pero I just want to quote some of these. Paano na-credit nga kining mga tao-ana na agyoy buhat sa pagtuo. Si Abel, igsoon, was the first one quoted by the writer of Hebrew that si Abel, bisag namatay siya karon, still na remember tungod sa iyang kanunay o sa batasan, sa iyang matinud-anong paghalad sa Dios. Ang pagtuo makita, pinaagi sa imong makanunayong paghalad sa Ginoo. Igsoon, sa akong gibasa, nganong si Cain, wa panalangini sa Dios. In some komentaryo nga akong nabasa, igura siya nagsunod-sunod paghalad kang Cain o kang Abel. Tungod kay si Abel, mihalad man, halamuhalad po ko. Pero si Abel, mga igsoon, mialad yun og sacrificial offering. In the same manner, din atong kapanaunan karon, ipakita nato ang pagtuo, ang sakripisyo sa pagduol o paghalad sa Dios. Amen. Next, si Enoch. Dili familiar kayo si Enoch.
alang nato. Pero in chapter 4, atong matanawan, nga si Adan ug si Iba nanganak, human nga namatay si Abel, gipulihan kang Set, ug si Set nanganak, ug nanganak, ug nanganak, paug daghan, ug naay na-mention din nga gianak usab si Enoch. Og si Enoch sa iyang pagpangidaron nga 65 katuig, nakanak siya kang mito sela. Sa pag-anak niya kami to sila, napa siya 300 katuig. So ang iyang edad is 365. Pero sa pagkahuman niya pag-anak, nag-ingon siya, nagkinabuhi siya sa Ginoo within 300 years. Ang pagtuo makit-an igsuon sa imong pagkinabuhi, diha kanunay sa Ginoo. Ug unsay reward sa Ginoo kang Enoch? Ang Biblia nala may duha ka tawo nga wa namatay. Nala may duha ka tawo nga wa namatay. Ang usa ka kumo nato mao si Elias. The other one was this Enoch nga gimension sa Ginoo. Pagkanindot ug pagkangayan. Ang reward, ang atong madabang, ang atong maangkon nga panabang, igsuon, mao ang kinabuhi nga pakiguban sa Ginoo. Amen? So nini nga punto, naghisgot ang atong pulong, naghisgot karon ang pulong, nga kinahanglan nato ang pagtuo nga makita nato kini sa pagkinabuhi nato karon. Si Noe, gingnan sa Ginoo, Noe, paghimog arka. Og sa pagpili kang Noe nga pahimunog arka, siya nalang may nakit-an nga tangkod sa Dios sa ilang kapanahunan. Og sa diha nga nakit-an sa Dios ang pagkatangkod ni Noe, gingnan siya, Noe, paghimog arka. Pila ka tuig gani aside sa akong mga discipler, aside sa mga pila ka tuig gihimo ang arka? Sige na, Bible quiz on ta. Pila? Ayaw ang discipler nako, please. Kay kabaw na mo, kaya ako namong giingnan. Pila ka tuig? 100 years. 100 years, baling dugaya. Na siguro muingon ka, Ginoo, tinuod ba ning imong gusulte? Anong balimang dugaya? Ginoo, ay gadug yaga-yaga. Pero after 100 years, gisugo si Moises, si Noe nga paghimog arka, iyang edad is 500. Nahuman niya mibundak ang ulan sa iyang edad nga 600. So 100 years ang iyang paghimo. Pero sa gihapon mga igsuon, si Noe nagmatinud-anon ug mituman sa kabubuton sa sugo sa Dios. Naangkon niya ang reward sa iyang buhat sa pagtuo. Si Abraham ug si Sarah, simple nga, tao nitong kapanaunan. Dato, pero way anak. O imposible na silang mga anak ay mga tiguang na. Pero tungod sa ilang pagtuo, nanganak sila. Si Abraham was tested by the Lord. Siyang pagtuo. Pinagi sa paghalad kang Isaac. Pero sa diha nga gisunod ni Abraham ang paghalad kang Isaac, kitagaan siya nga dili maihalad ang iyang anak kundili ang Ginoo naghatag og mga pamaagi nga siya nakaangkon ug usa ka tupa nga ihalad ngadto sa Ginoo. Dagan pa kayo mga igsuon ang mga pagtuo. Kini nga pagtuo nga gihisgutan nato karon. Mo'y pagtuo nga the same akong imong himuon unsa man nga pandemya. Amen? Amen? Actually, kini nga pandemic is just an introduction sa daghan pa nga moabot nga mga butang. Pero giingnan ta
kung ang imong pagtuo, imong buhaton sa pagduol kanunay sa Ginoo, dawaton ka sa Dios. Dili tan-aw ng imong mga sala. Busa giingnan ta, focus your faith in Jesus Christ kay makaangkon ka og panabang sa atong pagkinabuhi. Lastly, finally, ang tanan mo basa. You want experiences of that faith ni Ana sa mga una? You need to have faith. Dili sa imong abilidad, dili sa imong pagkatakos, dili sa imong talento, but faith in Jesus Christ. Kumusta ang imong pagtuo sa Ginoo? Kumusta ang imong pagtuo? Hangyon ko ikaw nining mga orasa, mga igsoon, sa pag-ayo sa paglingkod o pagduko sa imong imong ulo. O tan-awa ang imong kaugalingon karon. Kumusta? Kumusta ang imong kaugalingon? Kumusta igsoon ang imong relasyon sa Dios? Maybe na kay always desire nga moduol sa Ginoo. Pero daghang mga higayon nga ikaw nagfalter nining tanan sa pagduol kaniya. Pero igsuon ang Ginoo nag-ingon, ikaw sa imong nabatunan nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo, you are always welcome. So buhatang imong pagtuo sa makanunayong pagtuon. Kumusta ang imong kaugalingon? Sa imo bang pagduol sa Ginoo nakabay ablido nga kasing-kasing sa imong mga kaluyahon? Igsuon ang Ginoo nakakita na ana. Dili na nimo kinaanglan nga isugid pa o isulti sa uban. Kay bisan pa man, wala pa na nimo gilitok, gipasaylo ka ng daan sa Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, nga wala nimo kwintaha ang among mga sala. Thank you, Ginoo, for the forgiveness diha nimo. Your sins are forgiven. Mao na yung mga pulong karon ni Ginoong Hesukristo alang kanimo. O sa pagpadayon, giingnan ka, nagdasig karon kanimo ang Ginoo kanato nga tanan. We will continue our faith in Him. Kinahanglan mo focus sa Kaniya. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Tanawa ang imong kaugalingon. Are you focusing on Jesus? Every now and then, ang imo bang desire is to focus in Jesus sa panahon sa worship? Sa panahon sa imong pagduol. Ang Ginoo nagsulti sa pag-ingon, you will receive the reward of your faith that you have found in Jesus Christ. Healing, kadaugan,
mga pagpapala. Ang tanan nimong gikinahanglan. Giingnan sa Ginoo. Nagsulti siya karon. Giandam ko na. But what He said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apan mao'y unaha pagpangita ang gingharian sa langit, ug ang pagkamatarong, ug ang tanang butang, igadugang ra kaninyo. Igsoon sa imong pagtanaw karon, ikaw ang katawhan sa Dios. Gihigugma niya pagmaayo. O kanunay gisultian nga may katungod ka diha sa iyang presensya, sa iyang harianong trono. And you will receive madawat nimo ang tanan sumala sa iyang kabubuton. So this very day, brothers and sisters in the Lord, appreciate the faith nga imong nakitaan sa Ginoo. I-appreciate kini nga pagtuo. Igsuon. Pasalamati ang Dios. Dayi ka ang Dios sa pagtuo nga atong naangkon. With this faith, we will be victorious. We will find rest. We can continue to proclaim the good news na may ikinahanglan karon. Igsuon, ako kang hangyoon sa ngalan sa Ginoo. Makita ang imong appreciation, ang imong pagdaig sa pagtuo, nga imong naangkon pinaagi sa pagtindog. O sa imong pagtindog karon, igsuon, wala ka lamang mo tindog tungod kay ikaw nag-appreciate sa imong pagtuo, but you are appreciating the presence of God in your life. Salamati ang Diyos sa imong pagtuo nga naangkon. Salamati ang Diyos nga niya kakaron. Pasalamati ang Diyos sa kapasayloan nga imong naangkon, o sa kapasayloan nga imo pang maangkon, o sa padayon niya nga pag-welcome kanimo. Ang dili niya pagpasagad, ang dili niya pagbiyak kanato sa imong pagtindog karon, mga igsuon. You are not just standing because imong nabatian ang pagtuo. Kung dili mo tindog ka karon, nagatindog ka karon, na ikaw na ay pagtuo, ug madawat nimo ang imong tubag, ang imong panginahanglan. Just appreciate the Lord. Continue to appreciate the faith o pasalamatan ang Ginoo. Dahiga ang Diyos, pinaagi sa pag-ingon, pagkabulahang pagsali.